Ibig sabihin, inihanda talaga itong barangay na ito, ha? Sige po. Mga kapatid, tayo po ay pumasok sa panahon ng Adbyento. Ito po yung bagong taon sa kalendaryo ng simbahan. Yung bagong taon po na sa January 1, yan po yung sa natin kalendaryo ng lipunan, ng civil calendar. Pero ang simbahan po ay nagsisimula ang kanyang bagong panahon sa unang linggo ng Adbyento. Ito po ay binuksan natin kahapon at ngayon po ay Lunes. Mga kapatid, lalo na po dito sa Barangay 778, napakaganda po ng ating mabuting balita na ipinahayag sa gabi na ito para ating tanggapin. Una, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami na po ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Pag pinag-uusapan na ang salita ng Diyos, marami sa ating mga mananampalataya ayaw na makinig. Hindi na interested. Alam niyo kung bakit? Hindi naman kami kikita dyan eh. Wala naman kaming mapapala dyan eh. Kaya po kukunti na po pumupunta sa simbahan. Kung tatanungin ko nga, ilan po ba ang populasyon ng Barangay 770? More or less po. May 3,000 po ba? Diba? Okay. Sa 3,000 po yun, mga ilan kaya po ang Katoliko? Sabihin na natin 1,500, 50% na lang. Diba? Sa 1,500 na Katoliko po sa Barangay 770, ilan po kaya ang pumupunta ng simbahan? At ngayon po kaya, ilang percentage po kaya ng taga 778 ang nandito? Mga kapatid, hindi lang po yan dito nangyayari. It happens sa buong mundo. Yung nakikita natin dito ay salamin lamang kung ano yung nangyayari sa buong mundo. Pero ang simbahan ay hindi namamatay. Ang ating pananampalataya at maraming mga mananampalataya ay patuloy na naniniwala na mayroong kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nga po sa gabi nito, isang malakas na salita ang gustong iparating sa ating lahat. Bakit? Sapagkat katulad ng alipin ng kapitan na ito, na lumapit sa Panginoong Jesucristo, hindi po siya Hudyo. Siya po ay isang pagano. Hindi sila naniniwala sa Diyos na pinapaniwalaan ng mga Hudyo. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ayusin yan, Brother Jerry and Brother Eddie. Dahil forever yan, forever. Forever yung tarpaulin na yan. 6 years more, 6 years. 10 years pala.